Paano isinulat ni Moises ang Genesis kung wala naman siya noong nilikha ang mundo? So, watch this, guys. This is the story of Moses before when he is not there in the world. So, watch this in Tagalog version because this is an interesting story. It can make you fulfill your and build up your spiritual life. So, watch this. I will continue. Si Moises ang sumulat ng aklat ng Genesis. Pero si Moises ay ipinanganak 2,500 taon pagkatapos ng paglikha ng mundo. Wala siya sa hardin ng Eden, wala siya sa arko ni Noah, wala rin siya sa kapatagan ng Shinar nang bumagsak ang Tower of Babel. Kaya paano niya naisulat ang eksaktong historical details ng mga pangyayaring hindi niya kailanman nasaksihan? Ang sagot ay hindi isang mystical vision at hindi rin isang mythical oral tradition na ipinasa sa loob ng libo-libong taon. At yan ang ipaliliwanag ko ng simple, kumpleto at detalyado. Kaya naman, make sure na tapusin mo ang video na ito para mas maunawaan mo ng mabuti. Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Para maunawaan kung paano talaga naisulat ang aklat ng Genesis, kailangan muna nating wasakin ang pinakamalakas na sandata na ginagamit ng mga skeptics laban sa banal na kasulatan. Sa loob ng maraming siglo, sinusundan ng mga secular critics, liberal academics, at atheists ang authority ng scripture gamit ang tinatawag na telephone game argument. Paulit-ulit nilang sinasabi na ang Genesis ay wala ng iba kundi koleksyon ng campfire myths, isang serye ng oral traditions na ipinasa mula henerasyon hanggang henerasyon na nagbabago at nag-iiba sa loob ng libu-libong taon hanggang sa wakas ay isinulat ni Moises. Simple lang ang argument pero nakakasira sa isip ng hindi nakakaalam. Kapag nilaro mo ang telephone game na may 10 tao, ang original phrase ay halos palaging lubos na nasisira kapag umabot na ito sa huling tao. Kaya, sabi ng mga skeptics, paano mo mapagkakatiwalaan ang isang oral tradition na sinasabing ibinulong sa loob ng libo-libong taon ng human history, dumaan sa desert nomads, ancient warlords, at mga enslaved populations? Ang conclusion nila, dahil si Moises ay hindi eyewitness sa mga events ng Genesis, hindi maaaring ituring ang teksto bilang totoong empirical history. Dapat itong ituring bilang allegory, myth, o cultural poetry na ginawa para bigyan ang ancient Israelites ng sense ng national identity. At sa kasamaang palad, madalas ang modern church ay sumasagot sa ganitong matinding academic attack gamit ang napakahinang defense. Kapag ang isang karaniwang Christian ay tinanong kung paano nalaman ni Moises kung ano ang nangyari sa Garden of Eden, ang pinaka-common answer ay si Moises ay direktang kumuha ng dictation mula sa langit. Ang popular na assumption ay nang umakyat si Moises sa tuktok ng Mount Sinai sa makapal at madilim na ulap ng presence ng Diyos, pinatulog siya ng Panginoon at ibinulong sa kanya ang buong history ng mundo ng verbatim na parang divine secretary. Habang ang Diyos sa kanyang absolute sovereignty ay kayang gawin iyon, ang teoryang ito ay hindi pinapansin ang actual structure ng biblical text at ganap nitong binabaliwala ang paraan kung paano palaging kumikilos ang Holy Spirit sa buong human history. Ang Holy Spirit ay hindi binubura ang human personality o human training. Siya ay humihinga sa pamamagitan nito at ginagamit ito para sa divine purposes. Kung ang Diyos ay direktang ibinulong ang buong Genesis kay Moises, bakit ang aklat ay parang edited compilation ng ancient eyewitness reports na may magkakaibang styles, vocabularies, at perspectives?
Kapag binasa mo ang Ebanghelyo ni Lucas, malinaw na nag-research si Lucas ng eyewitness accounts. At ang Genesis ay hindi iba. Ang sagot sa misteryong ito ay nasa background ng mismong taong pinili ng Diyos para sa trabaho. Hindi pumili ang Diyos ng blank slate para isulat ang Torah. Pinili niya ang isang master archivist. Sa aklat ng mga gawa, ikapitong kabanata, ika-22 berso, at tinuruan si Moises sa lahat ng karunungan ng mga Ehipsyo, at siya ay makapangyarihan sa kaniyang mga salita at mga gawa. Bakit napaka-importante ng detalye na ito? Isang tabi muna natin sandali ang tungkol kay Moises bilang simpleng shepherd na may hawak na kahoy na tungkod. Si Moises ay lumaki sa royal courts ng pinaka-advanced na empire sa mundo noon. Ang pagiging naturuan sa lahat ng karunungan ng mga Egyptians ay nangangahulugan ng training sa pinaka-advanced na literary, architectural at historical archival systems sa ancient world. Bilang adopted prince ng Egypt, si Moises ay hindi lang natutong mag-manage ng armies. Siya ay sinanay sa malalaking scriptoriums ng Egyptian Empire. Ang mga Egyptians ay This is the story of Moses before he was being educated by the Egyptians, and I will continue. at mahigpit na kataloging ng dynasties at events. May access si Moises sa pinakamalalaking libraries sa mundo. Siya ay sinanay sa compilation ng ancient texts, sa organization ng historical records, sa preservation ng fragile documents, at sa pagbabasa ng ancient complex languages na matagal ng patay. Tinuruan din siya ng universal law, sacred geometry, military strategy, at state-sponsored archival maintenance. Ginawa ng Diyos ang buhay ni Moises para eksaktong magkaroon siya ng elite intellectual tools na kailangan para hawakan ang pinakamahalagang historical documents sa physical universe. Si Moises ay hindi lang isang tumakas na alipin, siya ang pinakadakilang structural scholar ng kanyang henerasyon. Ngunit ang realidad na ito ay nagtutulak sa atin ng isang malaking tanong. Kung hindi kinuha ni Moises mula sa wala ang history ng Genesis, at kung hindi rin ito simpleng mystical dictation sa bundok, saan galing ang physical historical information? Paano ang isang tao na nasa gitna ng disyertong Sinai ay nagkaroon ng eksaktong verified eyewitness testimonies ni Adan, Noah at Abraham? Ang sagot ay matagal nang nakikita pero hindi napapansin. Naka-embed ito sa isang solong Hebrew word na mali ang pagkakasalin at hindi naiintindihan ng modern readers. Ang susi para buksan ang aklat ng Genesis ay ang Toledoth. Kung bubuksan mo ang iyong Bible at babasahin mo ng maayos ang Genesis, mapapansin mo ang isang kakaibang paulit-ulit na phrase na lumalabas ng eksaktong 11 beses. Ang phrase na ito ay parang structural hinge sa buong aklat na nagsisilbing recurring grammatical marker. Ang phrase na isinalin sa English ay, "These are the generations of," at ang Hebrew word ay tooth. Karamihan sa modern Christians at kahit maraming trained biblical scholars ay tinitingnan ito bilang chapter heading. Tinitingnan nila ito gamit ang modern Western books format at inaakala nila na ang Toledoth ay introduction ng susunod na story. Halimbawa, kapag binasa nila ang Genesis 5 kabanata, unang berso na nagsasabing, ito ang kasaysayan ng lahi na mula kay Adan, ng likhain. So the story of Moses was under his research in the Genesis, the book of Genesis. Then he was being educated in Egyptian empire before, because Egyptian was a very upgraded, most upgraded country of the world. So he was raised there. Then after that, he made a rival with the chief of the Egypt. This is the Pharaoh. He made a rival. Then he made open his eyes. Then hi. So he was raised by the Egyptian. The Egyptian was the very wealthiest empire before. And this is the story of Moses. Ng Diyos ang tao, ginawa niya ito ayon sa kanyang larawan. Inaakala nila na ito ay simula ng story ni Adam.
Pero ang assumption na ito ay malaking historical error. Pinipilit nito ang modern literary paradigm sa ancient text at tinatakpan ang tunay na paraan kung paano naisulat at na-preserve ang Bible. Para maunawaan ang Toledoth, hindi natin dapat tingnan ang modern publishing. Kailangan nating tingnan ang lupa ng ancient Mesopotamia. Noong late 1930s, isang British scholar, archaeologist at air commodore na si P.J. Weissman ay na-deploy sa Middle East. Doon, nag-excavate siya ng ancient ruins sa Mesopotamia, ang mismong region kung saan nanirahan si Abraham bago siya tinawag ng Diyos papuntang Canaan. Si Weissman ay na-curious kung paano nire-record ng pinaka-ancient civilizations sa mundo ang kanilang history. Dapat tandaan na ang ancient Mesopotamians ay hindi nagsusulat sa papel. Wala silang leather scrolls o Egyptian papyrus. Sumusulat sila sa wet clay tablets gamit ang wedge-shaped stylus, isang writing system na tinatawag na cuneiform. Kapag nagsulat ka sa wet clay, nagiging sobrang durable ng document kapag ito ay pinatuyo sa araw. Sa katunayan, ang fired clay tablet ay mas matibay pa kaysa sa paper o parchment, kaya nitong makasurvive sa floods, fires at libu-libong taon na nakabaon sa buhangin. Nadiskubre ni Weissman ang isang bagay na nakagugulat tungkol sa paraan ng pag-format at pag-archive ng mga clay tablets sa ancient libraries ng Babylon, Akkad at iba pa. Dahil walang title pages ang clay tablets at hindi rin sila pwedeng i-bind tulad ng modern book, kinailangan ng ancient scribes ng sistematikong paraan para malaman kung sino ang sumulat at kung ano ang laman ng tablet, lalo na kapag nakaayos ito ng chronological sa stone shelves. Ginamit nila ang tinatawag na colophon. Ang colophon ay isang signature statement o concluding summary, pero hindi tulad ng modern book title, hindi ito inilalagay sa simula ng teksto. Palagi itong nasa pinakailalim sa dulo ng tablet. Kapag natapos ang isang king, merchant, or eyewitness sa pagsulat sa clay, nagla-log off siya sa dulo na nagsasabi ng ownership o authorship ng dokumento. Sinuri ni Weissman ang libu-libong cuneiform tablets at napansin niya na ang pattern ng Mesopotamian colophon ay halos pare-pareho. These are the generations of na sinusundan ng pangalan ng may-ari or author, ang Toledoth. Ang phrase na, these are the generations of, ay hindi chapter heading. Isa itong ancient legal signature sa dulo ng physical clay tablet. Kaya ang Genesis ay hindi isang tuloy-tuloy na story na isinulat mula sa wala ng iisang taong wala roon. Sa halip, ang Genesis ay walang dudang highly structured, meticulously edited compilation ng 11 ancient physical clay tablets. Bawat isa ay may signature ng eyewitness. Tingnan ang malinaw na ebidensya sa loob mismo ng teksto. Sa Genesis 1 at unang 3 verses ng chapter 2, nakasaad ang creation ng universe. Ipinapakita dito ang paghihiwalay ng light at darkness, ang pagbuo ng firmament, ang pagtitipon ng mga dagat, at ang eksaktong paglikha ng tao sa image ng Diyos. Pagkatapos, sa Genesis chapter 2 verse 4, biglang nagsasara ang section sa isang definitive signature. Ito ang pinangyarihan ng langit at ng lupa, nang likhain noong araw na gawin ng Panginoong Diyos ang lupa't langit. Iyon ang colophon, iyon ang dulo ng tablet 1. Hindi natin alam ng sigurado kung sino ang sumulat ng unang tablet na ito. Maaaring ibinigay ito direkta ng Diyos kay Adan o maaaring isinulat ito ni Adan sa ilalim ng divine inspiration. Pero malinaw na ito ay isang completed physical structured document na nagmamarka ng eksaktong dulo ng creation account. Bumalik tayo sa Genesis chapter 5 verse 1. Ito ang kasaysayan ng lahi na mula kay Adan. Nang likhain ng Diyos ang tao, ginawa niya ito ayon sa kanyang larawan. Kapag binasa ng maingat, lahat ng nauna dito ay history ng buhay ni Adan, ng kanyang asawa at mga anak niya. Sa dulo ng kanyang record, siya ay pumipirma. Ang Hebrew word dito ay sefer, na literal na nangangahulugang written record, scroll o physical book. Ito ay malinaw na ebidensya na may writing na sa simula pa lang ng humanity. Hindi umasa si Adan sa campfire stories o oral traditions. Isinulat niya mismo ang eyewitness account ng Garden of Eden, ang tragic fall of man, ang brutal na pagpatay kay Abel, at pinirmahan niya ito sa dulo ng clay tablet. Ang structural perfection ng system na ito ay nagpapatuloy
tuloy sa buong aklat ng Genesis. Sa Genesis chapter 6 verse 9, ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at sakdal noong kaniyang kapanahunan. Si Noe ay lumalakad na kasama ng Diyos. Makikita ang signature ni Noah pagkatapos ng pre-flood record. Sa Genesis 11:10, nandiyan ang signature ni Shem para sa post-flood genealogical record. Sa Genesis 11:27, Thar, ang ama ni Abraham, ay pumipirma rin ng family history ng paglipat sa Haran. Maging ang records ng mga outcast ay napanatili. Sa Genesis 25:12, makikita ang signature ni Ishmael para sa descendants niya. Sa Genesis 25, makikita rin ang signature ni Isaac para sa summary ng buhay ni Abraham. Bawat pangunahing section ng Genesis ay nagtatapos sa legal na sinaunang signature. Ang binabasa mo sa Genesis ay hindi allegory. Ito ang pinaka-pure, legally verified, unbroken chain ng eyewitness testimony sa history ng mundo. Kapag lubos mong naunawaan ang tablet theory, ang Weismann hypothesis, magbubukas ang bagong dimensyon ng biblical narrative at mapipilitan tayong sirain ang isa sa pinaka-toxic academic deceptions sa modern history, ang documentary hypothesis o JEDP theory. Sa loob ng mahigit isang siglo, ang liberal scholars, secular universities at skeptical theologians sa pamumuno ni Julius Wellhausen noong 19th century ay inaatake ang authority ng Bible. Sinasabi nila na walang kinalaman si Moises sa Genesis. Ayon sa JEDP theory, ang Genesis ay isinulat ng 4 na anonymous authors na nabuhay daan-daang taon o 1,000 taon pagkatapos ni Moises sa panahon ng Babylonian exile. Sinasabi nila na ang mga authors na ito, Jehovist, Elohist, Deuteronomist at priestly source, ay pinaghalo-halong myths, Babylonian legends at Canaanite stories para gumawa ng peking national history ng Israel. Ang pangunahing assumption ng theory ni Wellhausen ay arrogant at historically ignorant. Inisip niya na sobrang primitive ng writing noong panahon ni Moises, kaya imposible siyang makasulat ng Torah. Kaya ang Genesis ay late political fabrication. Pero ang modern archaeology ay completely binasag ang assumption na ito. Ang discovery ng malaking library sa Ebler na may higit 17,000 ancient clay tablets na mas nauna pa kay Abraham ay nagpatunay na ang complex writing, imperial law at archival documentation ay normal sa patriarchal age. Ang Ebler tablets ay nagpakita ng complex trade routes, legal codes at historical events na nagpapatunay na hindi illiterate ang ancient world. Obsession sila sa written records. Mas mahalaga pa, ang Toledo signatures ay ganap na bumabasag sa JEDP theory mula sa loob. Ang Weismann colophons ay legal, linguistic at archaeological proof na ang Genesis ay physically written, signed at structurally completed sa clay tablets bago pa man ipanganak si Moises. Kaya kung ako ang tatanungin, malinaw na hindi inimbento ni Moises ang mga kwento. Nasa kanya na ito. Sinasabi ng liberal theory na late ang Genesis. Pero ang internal structure ng text ay nagpapakita na ito ay isinulat ng mga taong aktwal na nakasaksi nito. Ang Genesis ay epic story ng patriarchal library. Ito ang kwento ng mga taong mahigpit na pinrotektahan ang physical records ng human history laban sa imposible at catastrophic na mga pangyayari. Isipin mo ang bigat ng hawak ni Seth, Enoch at Lamech. Hawak nila ang clay tablet na pinirmahan ng kanilang ama na si Adan. Hawak nila ang tanging written record ng mundo bago ito masira ng kasalanan. Nang ang mundo ay naging sobrang corrupt at napuno ng Nephilim giants, si Noah ay hindi lang gumawa ng ark para sa kanyang pamilya at mga hayop. Ginawa niya ito para iligtas ang library. Nang bumukas ang fountains ng Great Deep at bumaha sa buong mundo, ang physical history ng creation ay ligtas na nakalagay sa loob ng ark. Sa loob ng taon na iyon, gumawa si Noah ng nautical logbook. Nirecord niya ang mga petsa ng ulan, ang pag-atras ng tubig, ang sukat ng ark sa cubits, ang paglapag sa Ararat, at ang pagpapadala ng raven at dove. Nang matapos ang baha, pinirmahan ni Noah ang kanyang tablet. Nagpatuloy ang chain of custody. Minana ni Shem ang tablets, ipinasa sa kanyang mga descendants hanggang kay Terah, na nanirahan sa Chaldean city. Nang tawagin ng Diyos si Abraham, hindi siya umalis na walang dala. Dala niya ang clay library. Si Abraham ay may malaking caravan at mahigit 300 trained men. Sa bawat kampo niya sa disyerto, nasa tabi niya ang history ng sangkatauhan, binabantayan ng kanyang sariling hukbo.
Isaac ang nagbantay sa library at si Jacob ang nagmana nito, pero dumating ang matinding tagutom sa Canaan. Napilitan si Jacob at ang kanyang 70 descendants na pumunta sa Egypt. Dahil si Joseph ay naging second in command sa Egypt, naprotektahan niya ang pamilya at ang sacred records. Pero sa loob ng 400 years, naging alipin ang Israel. Sa kabila nito, pinrotektahan nila ang Patriarchal Library. Nakabaon ito sa Goshen. Nakaligtas ito sa flood, desert at 400 years ng slavery. Hindi nakuha ng Egypt ang kanilang history. Ang tablets ang nagbigay ng identity at faith sa Israel. Pinrotektahan ito ng Diyos. Kung kaya niyang protektahan ang history sa ganitong kadilim na panahon, kaya rin niyang protektahan ka. Hindi lang ito history, ito ay prophecy. Nasa Genesis chapter 3 verse 15, ang unang pangako na dudurog sa ulo ng serpent. Pinrotektahan ng patriarkang ito ang promise ng Messiah. Si Moises ang nag-compile ng batas, pero si Jesus ang fulfillment nito. Ang Diyos na nagpreserba ng clay tablets ay siya ring bumuhay kay Jesus mula sa libingan. Kaya mo itong pagkatiwalaan hanggang sa buhay, pamilya at eternity mo. Walang kahit isang salita ang nabigo. So that is the story of Genesis, the genealogy of Adam and Noah and Moses. So the patriarch and the record of the book was being kept and was being cared by the authority of our last people in the history, so also our God Jesus Christ. So thank you for watching my channel. So like, down, share, and subscribe for more, and enjoy my video so I'm making, and God bless.